Mga kabayan, bakit nga ba ayaw ng China na magkaroon ng Pilipinas ng missile system na ito? Bakit nga ba sila nababahala na magkaroon tayo nito? Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo naman na matunog ngayon ang balita na ang Philippine Army ay nagsabi na gusto nila bumili ng US Typhoon, or Strategic Mid-Range Fire System, na dating tinawag na Mid-Range Capabilities System. Kung saan kinundena ng China ang planong ito, dahil ito ay isang provocative and dangerous move sa side ng Pilipinas. At ito ay magiging dahilan ng arm race sa Asia. Sa kasalukuyan mayroon ng Typhoon missile system dito sa atin, na inilagay sa northern part ng Pilipinas para gamitin sa isang exercise. Ito ay dinala ng US Army para malaman kung kaya e-deploy ang missile system na ito sa naturang lugar, at para na rin magamit sa gaganapin na exercise sa pagitan ng US at ng Philippine Army. Sa exercise na ito magkakaroon ng pagkakataon ng ating mga kasundaluhan na mapag-aralan at matutunan kung paano gamitin ang missile system na ito. Kaya sayang ang training ng mga sundalo natin sa weapon na ito, kung hindi bibili ang Pilipinas. Ang tanong, bakit ayaw ng China na magkaroon ng Pilipinas ng missile system na ito? At bakit sila nababahala na magkaroon tayo nito? Para malaman natin ang kasagutan, alamin natin ang kakayahan ng missile system na ito. Ang missile system na ito ay ginagamitan ng Standard Missile 6 or SM-6, at Tomahawk missile. Ang Standard Missile 6 ay kilala bilang 3-in-1 missile, dahil pwede itong gamitin bilang anti-air, anti-surface or anti-ship, and ballistic missile defense missions. Pwede ito gamitin para pasabugan ng mga fixed rotary wing aircraft, unmanned aerial vehicle, anti-ship cruise missiles, at terminal ballistic missiles. Pwede din ito ikabit sa mga jet fighters para gawing air-to-air missile, or ilagay sa mga warship. Ito ay may range na 240 kilometers, dahil sa all-around at mas advanced ang missile na ito ngayon ang ginagawa ng US ng maramihan para sa kanilang Navy. Ang missile na ito ay may tatlong version, ang Block 1, Block 1A, at Block 1B. Ang Block 1B ay upgrade version ng Block 1A, kung saan ang mithiin sa pag-upgrade nito ay para madagdagan pa ang kanyang range. Kung pangdepensa ang pag-usapan, sapat na ang missile na ito. Ang Tomahawk missile naman ay isang American long-range all-weather, jet-powered, subsonic cruise missile. Ito ay pwede gamitin bilang land attack at anti-ship missile. Marami ng experience sa mga labanan ng missile na ito, at may marami ng upgrade. Tulad ng Block 2 Tomahawk Land Attack Missile Nuclear, na may range na 2,500 kilometers, at ang warhead nito ay nuclear bomb. Ngunit dahil sa Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, na pinirmahan ng US at ng Soviet Union, kung saan nakasaad dito na pinagbabawal na ang gumamit ng mga nuclear intermediate range na missile. Kaya ang version na ito ng Tomahawk ay inalis na ng US or pinag-retire na. Kung isa-isahin pa natin ang bawat upgrade ng Tomahawk matatagalan tayo. Kaya diretso na tayo agad sa latest version ng Tomahawk missile na ginagamit ngayon ng US. Ang pinaka-latest ng Tomahawk missile ay ang Block VA, na tinatawag na Maritime Strike Tomahawk, or MST. Ito ay ginagamit bilang anti-ship, or pang-target ng moving object sa dagat. Ito ay may range na 500 hanggang 700 kilometers. Kaya talo ang BrahMos dito pagdating sa range. Dahil sa range at sa mataas na accuracy ng missile na ito, mahihirapan ng makalapit ang mga barko ng kalaban sa kalupaan ng Pilipinas. At ang isa pang latest upgrade ng Tomahawk missile ay ang Block VB. Ito ay mayroong tinatawag na Joint Multi-Effects Warhead, or JMEW. Dahil sa kanyang Joint Multi-Effects Warhead, mas lalong lumalaki ang kanyang mga damage sa mga land targets. Kaya kung may maraming units ng Typhoon ang Pilipinas, at may sapat na SM-6 at Tomahawk missiles para sa kanyang launcher. Sapat na ito para depensahan ang airspace at exclusive economic zone ng Pilipinas. Dahil sa all-around at galing ng missile system na ito, hindi mo masisi ang China kung bakit nababahala sila na magkaroon tayo nito. Kung e-compare mo sa missile nila mas nakakalamang ang mga missile na ito, dahil tested na sa maraming labanan, gawa pa ng US.
Ang nakakalungkot lang, sinabi ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido na aabutin pa ng 2 o higit pang taon, bago makabili ng missile system na ito ang Pilipinas. Sinabi rin niya na hindi pa raw napupondohan ito para sa taong 2025. Kaya medyo matatagalan pa talaga. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.